Sabi ni Jordan, okay then, I'll verify this bubble bath. Yila the way, I see that there is red wine and Bluetooth speakers here. Madalas bang umiinom si Loren ng wine at nakikinig ng music kapag naliligo siya sa tub? Tumango si Felicia at sinabing, mahilig makinig ng musika si Missy kapag naliligo siya. Tanong ni Jordan, ano ang paborito niyang kanta? Sabi ni Felicia, Need You Now ni Lady Antebellum, at marami pa. Ayusin ko ang playlist para sa'yo pagkatapos. Okay. Hindi na kita istorbohin kung gayon. Lalabas na ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Okay, salamat. Pagkaalis ni Felicia, nagsimulang maligo si Jordan sa $1,000,000 na marangyang bathtub at naisip kung ano ang naramdaman ni Loren sa kanyang mga paliligo noon. Hindi napigilan ni Jordan na kunin ang baso ng red wine glass at humigop dito bago kumonekta sa Bluetooth speaker at patugtugin ang paboritong kanta ni Loren, Need You Now. Hindi pa naririnig ni Jordan ang kantang iyon. Gayunpaman, agad siyang naakit dito. Ang ganda ng love song. Sa sandaling ito, naramdaman ni Jordan na seryoso niyang minamaliit ang eksena ng musika. Ang paboritong genre ng musika ni Jordan ay K-ampersand. Larawan ng mga perpektong alaala na nakakalat sa buong sahig ni. Pag-abot para sa layunin ng telepono. Hindi ko na kayang labanan ito. Ay 1:15. Mag-isa lang ako at kailangan kita ngayon. Nakikinig sa kanta at tinatangkilik ang red wine, naisip ni Jordan na maaaring ginawa din ni Loren ang parehong habang iniisip ang tungkol sa kanya 3 taon na ang nakakaraan. Muling naalala ni Jordan ang mga sinabi sa kanya ni Loren sa ospital kanina. Jordan, yakapin mo ako . Ang boses ni Loren ay patuloy na tumatakbo sa isip ni Jordan, at ang kanyang nakamamanghang kagandahan ay patuloy na lumalabas sa kanyang harapan. Pakiramdam ni Jordan ay parang tinamaan ng palaso ang kanyang puso. Parang gusto ko si Loren. No way. How is that possible? Victoria is my rightful fiancé and my future partner. Sa sandaling pumasok sa isip ang ideyang iyon, pinilit ni Jordan na itigil ang pag-isip tungkol kay Loren, bagamat alam niyang hindi niya mapipigilan ang sarili kung talagang mai-inlove siya dito. Ito ay hindi isang bagay na maaaring baguhin sa pamamagitan lamang ng pag-isip tungkol dito. Gayunpaman, ang kinaroroonan ni Victoria ay hindi alam ngayon, kaya walang paraan na siya ay umibig sa ibang babae dahil hindi iyon makatarungan kay Victoria. Pagkatapos maligo, tinungo ni Jordan ang kwarto ni Loren at humiga sa kanyang kama. Pagkatapos ay hinawakan niya si Chloe sa kanyang mga bisig habang kinukwento ito sa oras ng pagtulog at hinihikayat itong matulog. Ginugol ni Jordan ang bawat minutong pagpupuyat kasama si Chloe sa susunod na 2 araw. Gayunpaman, kahit nakasama niya ang kanyang ama, si Chloe ay umaasa pa rin kay Loren dahil siya ay sumusunod sa kanyang tabi sa huling 3 taon. Daddy, I miss Mommy. Bakit na ospital pa si Mommy? Pwede mo ba siyang gisingin? Ang mga mata ni Chloe ay kumikinang sa luha. Sa huling 2 araw, dinala ni Jordan si Chloe sa lugar ni Matt, ngunit hihiga si Loren sa lahat ng kanilang pagbisita. Naramdaman din ni Jordan na matagal nang na-ospital si Loren. Chloe, gigisingin ko si Mommy ngayon at hilingin kong bumalik siya para samahan ka. Sa una ay nag-atubili si Jordan na matakpan ang hypnotherapy ni Loren dahil ang layunin nito ay para sa kanya na pasukin ang ilusyon na mundo kung saan makakasama niya ito. Gayunpaman, anuman ang dahilan, kinailangan ni Jordan na gisingin si Loren dahil siya ang ina ni Chloe kung tutuusin. Hindi siya maaaring maging gumon sa paglubog sa ilusyon na mundo at huwag pansinin ang kanyang anak na babae na umiral sa totoong buhay. Jordan, nandito ka. Nakita ni Matt si Jordan na paparating at binati siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi masyadong palakaibigan ang ugali ni Jordan. Sinabi niya sa isang matatag na tono ng boses, Gele, kailangan kong iwi agad si Loren. Miss na siya ni Chloe, dali-dali siyang gisingin. Tinakot ni Chris si Matt na i-brainwashing si Loren sa loob ng ilang araw, kaya halatang hindi siya maglalakas loob na paalisin si Loren. Dahil inilagay sa isang lugar, sinabi ni Matt, hindi ko magagawa yon. Kailangang sumailalim si Miss Howard ng tuloy-tuloy na hypnotherapy sa 1 linggo sa oras na ito. 1 week straight. Ayaw na ba niya sa anak niya? Hindi ko hahayaan na patuloy siyang malunod sa ilusyon na mundo. Tinulak ni Jordan si Matt palayo at pumasok sa treatment room kung nasaan si Loren. Hello, Jordan. Ano ang gusto mo? Nagmamadali ring hinabol siya ni Matt.
Sa katabing kwarto, nakatingin pa rin sina Chris at Rob. Damn it, nandito na naman ang punk na si Jordan Steele, dismayadong sabi ni Rob. Lumakad si Jordan patungo kay Loren at hinawakan ang kamay nito bago ito tinabig at sinabing, Loren, gumising ka dali. Huwag kang makisawsaw sa ilusyon na mundo. Miss na miss ka ni Chloe. Half-puyat pa si Chloe. Pumikit siya at mahinang bumulong, Jordan. Chloe. Loren, Loren. Malakas na tawag ni Jordan sa pangalan ni Loren. Tinapik-tapik pa niya ang mukha ni Loren gamit ang kanyang kamay. Pero hindi lang nagigising si Loren sa kabila ng narinig niya. Kung ordinaryong tao lang, siguradong nagising na siya. Galit na galit si Jordan at ibinaling ang tingin kay Matt. Anong gamot ang pinakain mo sa kanya? Bakit hindi siya nagising kahit tinapik ko siya? Biglang naramdaman ni Jordan na medyo natakot si Matt sa pagbibigay sa kanya ng ganoong gamot. Sa kanyang kasalukuyang estado, si Loren ay ganap na nahuhulog sa ilusyon na mundo. Kahit anong topic ni Jordan sa kanya, hindi lang siya magigising. At saka, wala siyang kamalay-malay na tinatapik at tinatawag siya ni Jordan sa totoong buhay. Iyon ay lubhang mapanganib dahil ang mga kahihinatnan ay maaaring maisip na kakilakilabot kung ang isang tao ay sasamantalahin ang pagkakataon na kumuha ng kalayaan sa kanya. Gusto rin ni Matt na gisingin si Loren dahil sa sobrang tagal na niyang nakalubog sa ilusyon na mundo, pero hindi niya magawa dahil nakatingin si Chris sa katabing kwarto. Jordan, umalis ka na lang. Anong masama kung hayaan mo siyang ilubog ang sarili niya sa ilusyon? Kaya mo ba siyang bigyan ng kaligayahan pagkatapos niyang magising? Pwede mo ba siyang pakasalan? Ganti ni Matt. Itinuro ni Jordan si Matt at sinabing, ang likhang kaligayahan ay hindi tunay na kaligayahan. Dapat kong ibalik si Loren sa realidad ngayon. Si Rob, na nasa katabing kwarto, ay tumawa at sinabing, kung gusto mong gisingin si Miss Howard, kailangan mong makuha ang kailangan mo. Napakalakas ng gamot ni A. Gale, at ang sabi, kailangan kong kumuha ng mga ganoong gamot mula sa kanya. Kung may makilala akong babaeng gusto ko, maaari ko itong subukan. Matapang at walang takot si Chloe, iniisip na hanggat hindi siya tinutulungan ni Matt, tiyak na hindi mapapagising ni Jordan si Loren. Gayunpaman, biglang naglabas si Jordan ng isang kahon ng gamot sa kanyang bulsa at pinasok ang isang pulang tableta sa bibig ni Loren. Agad namang natense si Matt at hinila si Jordan. Hoy, anong klaseng gamot ang binibigay mo kay Miss Howard? Hindi mo siya mapakain ng random na gamot. Sinusubukan mo bang patayin siya? Magwala. Itinulak ni Jordan si Matt sa lupa at pagkatapos ay pinakain si Loren ng tableta. Ang mga tableta sa kahon ng Jordan ay ang pinakamahusay na mga produkto sa mundo, bawat isa ay nagkakahalaga ng isang bomba. Lahat sila ay ginawa ng mga nangungunang medikal na eksperto sa mundo na hindi matagpuan sa merkado. Kahit na ang pinakamataas na figura ng mas mataas na uri ng lipunan ay maaaring hindi mag-enjoy dito. Wala pang isang minuto, dahan-dahang iminulat ni Loren ang kanyang mga mata. Malapit na siyang magising. Sa katabing kwarto, nakita ni Rob si Loren na dahan-dahang nagmulat ng mga mata at agad itong nataranta. Masamang balita, magigising na si Miss Howard. Matagal na siyang na-hypnotize. Dapat ikaw ang unang taong makikita niya pagkagising mo. Nataranta si Chris at mabilis na nagmamadaling lumabas ng silid bago sumugod sa silid kung saan naroon sina Loren at Jordan. Parang isang brute na toro, itinulak niya si Jordan at tumingkayad sa harapan ni Loren. Damn it! Natumba si Jordan sa lupa. Bagamat kaya niyang talunin si Chris, mas mabigat si Chris kaysa sa kanya at sa gayon, madali niya itong natumba sa lupa. Sa sandaling ito, medyo natulala pa rin si Loren matapos magising at imulat ang kanyang mga mata. Patuloy niyang kinusot ang kanyang mga mata sa isang kaibig-ibig na paraan, tulad ng isang dalagita. Nang unti-unting luminaw ang kanyang paningin, ang una niyang nakita ay si Chris. Chris ni! Magiliw at matalik na tawag ni Loren. Kung ikukumpara dati, halatang mas malumanay ang tono at ugali niya kay Chris. Kaya naman nagulat si Jordan. Noon, kinakausap siya ni Loren sa medyo mabagsik na tono. Gayunpaman, siya ngayon ay naging napakabanayad. Gayunpaman, ang sumunod na paungusap ni Loren ay nagpagulat kay Jordan. Tumingin si Loren kay Chris at sinabing, "The world's most perfect man." Haha, gumana. Gulat na bulalas ni Rob na nasa likuran niya. Sina Chris at Ear Gale ay nag-utak kay Loren sa pag-isip na si Chris ang pinakaperpektong tao sa mundo. Tulala rin si Jordan.
Paano nangyari iyon? Tuwang-tuwa si Chris. Hinawakan niya ang kamay ni Loren at napabulalas, "Ako ang pinakaperpektong lalaki sa mundo. Ako ang lalaking pinakamamahal mo sa mundong ito. Loren Howard, mahal kita." Gustong hampasin ni Chris habang mainit ang plansa. Gusto niyang halikan si Loren habang puno ito ng paghanga sa kanya. Pero, nang ilapit na ni Chris ang mukha niya sa mukha niya, sinuntok siya sa mukha. Bang! Pagkatayo ni Jordan ay sinuntok niya si Chris at natumba ito sa lupa. Paano siya tatayo at panoorin ang kalayaan ni Chris kasama si Loren? Pagkatapos, tumingin si Jordan kay Loren at sinabing, "Loren, huwag mong hayaang lokohin ka niya. Hindi siya ang pinakaperpektong tao sa mundo, ngunit isang ganap na hamak." Nakakagulat na mas nabalisa si Loren matapos makita si Jordan. "Jordan, okay ka lang ba? Ayos ba ang mga daliri mo? Ayos ba ang katawan mo?" Agad na napaluha si Loren. Ang tingin niya kay Jordan ay para siyang nakatingin sa isang namatay na taong nabuhay muli. Hinawakan ni Loren ang kamay ni Jordan at isa-isang sinuri ang mga daliri nito. Nang makita niyang buo silang lahat, umiti siya, ngunit isa-isang bumagsak ang mga luha niya sa mga daliri ni Jordan. "Loren, okay lang ako, huwag kang mag-alala," aliw na sabi ni Jordan. Sa isang sandali ng pagkabalisa, lumukso si Loren sa mga bisig ni Jordan upang halikan siya. Maging si Chris ay natulala sa tagpong iyon. Malakas na tanong niya, bakit nangyayari ito? Hindi ba't na-brainwash na natin siya? Bakit gusto pa rin niya si Jordan? Parehong alam ni na Chris at Jordan na si Loren ay nakalubog pa rin sa ilusyon na mundo. Kung hindi siya magsisimula ng isang halik kung gaano siya nagpipigil. Umiling si Matt at sinabing, "Matagal na kitang binalaan." Ang imahe ni Jordan ay matagal nang nakaukit ng malalim sa puso ni Miss Howard at walang sinuman ang makakapagpabalisa sa kanya. Ngayon ka lang niya hinahangaan, ngunit talagang mahal niya si Jordan. Asawa. Galit na galit si Chris. Bilang fiancé ni Loren, paano niya makikita ang asawa niya na niyayakap ng ibang lalaki? Masunuring dinampot ni Chris ang isang ashtray sa mesa at inihanda itong ibagsak sa ulo ni Jordan mula sa likuran. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Matt at bumulalas, "Mr. Hunt, hindi ka dapat kumilos ng padalos-dalos. Subukan kong gisingin si Miss Loren." Dumukot si Matt ng mahabang bote na parang spray bottle bago ispray ng ilang beses sa mukha ni Loren. Hindi nagtagal, binitawan ni Loren si Jordan at biglang nataranta. Sa sandaling ginawa niya, tumingin muli siya kay Jordan na may kahihiyan na nakasulat sa kanyang mukha. I'm sorry sa ginawa ko ngayon." Tumingin si Jordan kay Loren ng malumanay at sinabing, "Okay lang, buti na lang nagising ka na." Pagkatapos, galit na pinandilatan ni Jordan sina Matt at Chris bago nagtanong, "Ano ba ang ginawa niyo kay Loren itong nakaraang 3 araw?" Nagulat din si Loren. "Ano? 3 araw na ako dito." Lumuhod si Matt sa harapan ni Loren at nagsimulang umiyak na may guilty expression sa mukha. "Paumanhin, Miss Howard, nagsinungaling ako sa'yo. Sa huling 3 araw, minamanipula ko ang iyong kamalayan at sinusubukan kong palitan si Jordan ng Chris bilang perpektong manliligaw sa iyong puso." "Ano?" Nang marinig ito, parehong nagulat sina Loren at Jordan. Umiiyak si Matt at sinabing, "Wala na akong ibang pagpipilian. Pinagbantaan ako ni Chris sa kinabukasan ng aking mga magulang. Kapag tumanggi ako, masisira ang buhay ng aking mga magulang." Alam ni Jordan na palaging mabuti si Matt kay Loren, at dati pa niyang sinaktan si Jordan dahil sa pananakit kay Loren. Lahat ng ito ay dahil kay Chris? Tinanong ni Jordan, "Ano ang ginawa ninyo sa akin sa ilusyon na mundo nitong huling 3 araw? Pinutol mo ba ang aking mga daliri?" Pagkagising ngayon ni Loren, ang una niyang ginawa ay tingnan kung buo ang mga daliri ni Jordan. Kaya, nahulaan niya na ang kanyang mga daliri ay dapat na naputol sa ilusyon na mundo. Si Matt ay hindi nangahas na itago ito. Hindi lang naputol ang mga daliri mo, nakast ka rin ayon sa hiling ni Chris. Kahit hindi ka naganap na lalaki, hindi ka pa rin iniwan ni Miss Howard. Bahala ka. Nang marinig ito, hindi na nakapagpigil si Jordan at sa halip, sinugod niya si Chris. Medyo natakot din si Chris. Kung tutuusin, nakonsensya siya at umatras ng isang hakbang. Nanginginig si Rob at tumayo. "Anong gusto mo? Fake lang yan. Hindi naman totoo." Bang! Sinipa ni Jordan ang kurap na si Rob bago sinuntok sa mukha si Chris. Hindi rin pushover si Chris.
Galit din siya kay Jordan. Sinuntok siya pabalik ni Chris at nagpalitan ng suntok ang dalawa. Gayunpaman, kasing tigas ng bakal ang kamao ni Jordan at hindi siya matitinag. Alam ni Chris na hindi niya kayang talunin si Jordan ng mag-isa ang mga kamao at paa. Kaya naman, sinubukan niyang gamitin ang kanyang kalamangan sa laki para tamaan si Jordan. Biglang ibinaba ni Chris ang kanyang center of gravity at yumuko, kaya naging mas maikli kaysa sa Jordan. Pagkatapos ay hinawakan niya ang itaas na bahagi ng katawan ni Jordan gamit ang dalawang kamay at idiniin ang kanyang ulo sa katawan ni Jordan bago umabante upang itulak siya sa pader. Jordan, mag-ingat ka. Paalala ni Loren nang mapansin niyang nasa panganib si Jordan. Bahagyang gumaan ang bigat ng katawan ni Jordan. At saka, nahuli siya, kaya mabilis siyang umatras at malapit nang mabangga sa pader ng sobrang lakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang likod ng paa ni Jordan ay unang dumampi sa dingding, pagkatapos nito ay inilunsad niya ang kanyang sarili mula sa dingding at itinulak pa itaas, pinatumba si Chris sa lupa gamit ang kanyang braso, na pinasuko siya ng buo. Tila napatulala si Matt sa katotohanang madaling nasupil ni Jordan ang mabangis na si Chris, kahit na mas maliit ito kaysa sa huli. Napakabait ni Jordan. Hindi napigilan ni Matt na purihin. Siya ang doktor na minsang nakagawa ng isang perpektong imahe ng Jordan at, sa kanyang opinyon, ang imahe ng Jordan na kanyang nilikha ay talagang hindi makatotohanan. Gayunpaman, nang makita niya ang tunay na Jordan, talagang natuklasan niya na ang tunay na Jordan ay higit na mahusay at makapangyarihan kaysa sa imaheng kanyang nilikha. Talagang kinasusuklaman ni Jordan ang kasuklam-suklam na paraan ni Chris. Sinuntok niya si Chris sa mukha, ngunit pinigilan siya ni Jordan na walang paraan para makaganti. Sa sandaling ito, lumapit si Loren at sinubukan silang hikayatin. Tumigil ka sa pakikipag-away. Hinila ni Loren si Jordan at saka sinabi kay Chris, dahil alam mo na ang sikreto ko, kanselahin na natin ang engagement at magkunwaring hindi tayo magkakilala sa hinaharap. Bumangon si Chris sa lupa, kinuha ang tissue na inabot ni Rob, at pinunasan ang dugong tumulo sa ilong niya matapos siyang masuntok ni Jordan. Hindi ko kailanman kakanselahin ang pakikipag-ugnayan. Mariing sinabi ni Chris, matatanggap kong matulog sa hiwalay na kwarto sa iyo pagkatapos nating ikasal. Matatanggap ko rin na mahal mo pa rin si Jordan pagkatapos ng kasal. Nagulat si Loren sa sinabi niya. Matagal na niyang kilala si Chris, ngunit hindi siya makapaniwala na ang mapagpakumbabang mga salitang ito ay nagmula kay Chris. Mahinang sinabi ni Loren, Chris, bakit mo ginagawa ito? Alam kong isa kang chauvinistic alpha male at ito ay magdadala sa iyo ng labis na agrabyado. Nagmamadali ring sinabi ni Rob, Mr. Hank, paano mo matatanggap ang ganoong hindi makatwirang kahilingan? Kung yumuko ka at sumuko kay Miss Howard ng ganoon kadali, siguradong lokohin ka niya ni Jordan pagkatapos mong ikasal. Smack! Sinampal ni Jordan si Rob sa kanyang mukha at tumahol sa galit, bastard. Ano ang gagawin mo sa akin at kay Loren? Tinatrato lang ni Rob si Loren na parang isang babaeng hamak na madaling manloko sa kanyang asawa, tulad ni Hailey. Galit na galit si Chris at nakaramdam din siya ng hiya pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Gayunpaman, hindi niya kailanman kakanselahin ang pakikipag-ugnayan. Loren, mas gugustuhin kong makasama ang babaeng mahal ko, pero hindi ako mahal kaysa sa babaeng mahal ako, pero hindi. Bukod dito, kami ay nagpakasal para sa interes ng aming mga pamilya at ang aming kasal ay magiging kapaki-pakinabang para sa parehong mga Howard at Hanks. Kaya, kailangan naming ipagpatuloy ang kasal. Pinili ni Loren na pakasalan si Chris para lamang sa kapakanan ng kanyang pamilya. Nang makitang pumayag si Chris na matulog sa ibang kwarto kaysa sa kanya pagkatapos nilang ikasal at hindi na balisa sa katotohanang may nararamdaman si Loren para kay Jordan, sinabi ni Loren, okay then, since you can accept those conditions, I can marry you. Bilang isang tagalabas, walang lugar si Jordan para makapagsalita. Sinamaan ng tingin ni Chris si Jordan at umalis na galit na galit. Paglabas niya ng ospital, patuloy na kinukumbinsi ni Rob, Sir, ano pong nangyayari sa inyo ngayon? Paano kayo makakapayag sa ganitong kahiyahiyang kalagayan? Kung hindi ka matutulog sa iisang kwarto niya at mag-consummate sa kanya. Saka may crush din siya sa iba at sooner or later, magkakabit na silang dalawa. Si Rob ay medyo tapat kay Chris. Alam niyang niloko siya ng dating asawa ni Chris na humantong sa hiwalayan. Sa pagkakataong ito, malinaw na may dahilan si Loren para lokohin siya, kaya't ayaw niyang mapagtaksilan muli si Chris. Umupo si Chris sa kotse, isinara ang pinto,
at pagkatapos ay marahas na sinabi, kapag opisyal na niyang pakasalan ako sa ika-1 ng Abril, magiging asawa ko siya. Sino siya para magsabi ng kahit ano? Umupo din si Rob sa driver's seat, tumalikod, at tumingin sa backseat. Mr. Hank, plano mo bang gumamit ng puwersa? Mukhang hindi ang kopyon, hindi ba? Hindi ba nabanggit na ito ni Air Gale noon? Kung susubukan mong angkinin si Miss Howard sa pamamagitan ng puwersa, ito ay mag-udyok ng matinding pagtataboy mula kay Miss Howard. Baka magkaroon siya ng emosyonal na pagkasira. Malamig na yumuko si Chris at napabulalas, wala akong pakialam kung nahaharap siya sa emosyonal na pagkasira o hindi. Kapag asawa ko siya, magagawa ko ang lahat ng gusto ko sa kanya. Kahit na mamatay siya, hindi yon big deal. Keep driving. Makalipas ang 4 na araw. Ika-29 ng Marso na noon, na wala pang 3 araw bago ang ika-1 ng Abril, ang araw ng kasal nina Chris at Lauren. Nitong mga nakaraang araw, minsan napapanaginipan ni Jordan ang kanyang sarili na masira ang kasal ni Lauren at agawin ang nobya. Alas 8 ng umaga katatapos lang mag-almusal ni Jordan kasama si Chloe sa bahay ni Lauren. Naglalaro sila ngayon sa bakuran. Biglang pumasok ang 2 matikas na nasa katanghaliang gulang na nakangiti. Kilala ni Jordan ang isa sa kanila. Siya ang ina ni Lauren, si Marisa. Lola. Mabilis na tumakbo si Chloe patungo sa ina ni Lauren nang makita siya nito. Hey, my dear baby, sabi ni Marisa, na masayang binuhat si Chloe sa kanyang mga bisig. Umiti ang nasa katanghaliang gulang na babae sa tabi ni Marisa at nagtanong, Chloe, natatandaan mo pa ba kung sino ako? Natawa si Marisa at sinabing, Chloe, ito ang nanay ni Uncle Chris, na nakilala mo sa isang kainan dati. Noon lang naisip ni Jordan na dumating ang ina ni Chris. Sa sandaling ito, nakita rin ni Marisa at ng nanay ni Chris si Jordan. Ma'am, magalang nabati ni Jordan kay Marisa. Gayunpaman, malamig na yumuko si Marisa at tinapunan ng masamang tingin si Jordan. Dati, binugbog ni Jordan ang kanyang anak na si Brad, na ngayon ay naospital pa rin. Sinabi pa ng doktor na maaaring malata si Brad sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at hindi na siya makakabangon ng maayos tulad ng dati. Kaya naman, galit na galit si Marisa kay Jordan. Mrs. Howard, sino ito? Napatingin ang nanay ni Chris kay Jordan at naguguluhang tanong. Tumingin si Marisa kay Chloe at sumagot, siya ang biological father ni Chloe. Agad namang umiti ang nanay ni Chris nang hindi nagpapakita ng ngipin. Oh, so he's that lawless punk. Lauren is such a good girl and yet, nagkaroon siya ng anak sa kanya. Nakakahiya. Sa sandaling ito, narinig din ni Lauren ang kaguluhan at naglakad patungo sa looban. Nay, Tita Carol, ano ang nagdala sa'yo dito? Tanong ni Lauren. Nakangiting sabi ng ina ni Chris, mahal kong manugang, narito ako para iuwi kayo ni Chloe sa loob ng ilang araw. Ha? Hindi ba 3 araw na lang ang kasal? Bakit tayo? Nataranta si Lauren. Paliwanag ni Marisa, mayroon kaming panuntunan sa aming pamilya kung saan ang aming manugang na babae ay kailangang manatili sa aming pamilya sa loob ng 2 araw bago ang kasal, para maging pamilyar sa mga alituntunin ng pamilya at magkasundo kami. Maaari mong kunin ito bilang pagsubok bago ang kasal. Sinabi ni Marisa, ang panuntunang ito ay ipinatupad simula noong 1 siglo at sinusunod namin ito hanggang sa araw na ito. Ganon din sa akin noong nagpakasal ako sa Hanks noon. Sa bahay namin at ng tatay ni Chris ang mananatili sa susunod na 2 araw, hindi ang matrimonial home mo. Okay lang, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang magkatabi ka sa kwarto ni Chris sa mga susunod na araw. Ang mga Hanks ay isang kilalang pamilya pagkatapos ng lahat. Ito ay hindi kakaiba para sa kanila na magkaroon ng ganoong tuntunin. Okay. Hindi rin naman tumanggi si Lauren. Sige, dalian mo na ang mga bag mo, masayang sabi ng ina ni Chris. Sandali. Biglang sumingit si Jordan. Tumingin si Jordan sa nanay ni Marisa at Chris bago sinabing, ako ang ama ni Chloe. Hindi ba dapat ipinapaalam mo sa akin bago kunin si Chloe? Umisi ang ina ni Chris at nagtanong, bakit kailangan kong ipaalam sa'yo? Sino ka sa tingin mo? Halatang hinamak ng ina ni Chris si Jordan dahil alam niyang wala itong pundasyon at koneksyon sa isi. Sinabi rin ni Marisa, si Chloe ay palaging nasa tabi ng kanyang ina. Kailangang pumunta ni Chloe kung saan man pumunta si Lauren. Bakit kailangan kong ipaalam sa'yo? Labis na hindi nasisiyahan si Jordan,
at hiniling niya, wala akong pakialam kung ano ang mga hangal na patakaran ng mga Hanks. Kahit na ano, gusto kong makita ang aking anak na babae araw-araw. Mariing pinabulaanan ng ina ni Chris, imposible. Hinding-hindi papayag ang mga Hanks na pumasok sa gusto mo. Kalimutan ang tungkol sa pagkikita ni Chloe sa susunod na 3 araw. Maaari mo itong hilingin muli pagkatapos nating ikasal. Masyadong mapilit at masungit ang nanay ni Chris kaya hindi rin nakasagot si Lauren. Sinabi niya kay Jesse, tiisin mo lang ito sa loob ng 2 araw, okay? Gulat na sinulyapan ni Jordan ang ina ni Chris bago tumango kay Lauren. Okay, ihahatid na kita doon. Lilipat na sana sina Lauren at Chloe sa bahay ng mga magulang ni Chris, ngunit hindi pa rin alam ni Jordan kung saan sila nakatira. Nagpasya siyang alamin ang eksaktong address ng mga ito. Si Jordan ang nagmaneho ng jeep ni Lauren at dinala siya at si Chloe sa isang villa cluster na pinangalan ng Royal Mansions. Hindi lamang ang lugar na ito ay estratehikong kinalalagyan at mahal, ngunit ang loob ng mga villa ay napakahusay din. Ang mga puno ng palma at mga artipisyal na malalaking bato ay nagpatingkad sa pagiging natatangin nito. Tiyak na nagkakahalaga ng isang bomba upang dalhin ang mga puno ng palma at plantain na karaniwang mabubuhay lamang sa tropiko sa isi. Pagdating sa isang engrandeng at marangyang bungalo, huminto si Jordan. Alam niyang bahay iyon ng mga magulang ni Chris dahil nakita na niya si Chris na nakatayo sa may pintuan. Lumapit si Chris at tinulungan si Lauren na buhatin ang kanyang bagahe. Bumaba na rin si Jordan sa sasakyan. Sinulyapan ni Chris si Jordan at sinabing, hindi ko in-expect na darating ka rin. I don't intend to let you stay for dinner. Tiningnan ni Jordan ang villa at nakilalang mabuti ang lokasyon. Wala rin akong balak pumasok. Ibinalik ni Jordan ang susi ng kotse kay Lauren at sinabing, aalis na ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Pagkatapos ay kumaway siya kay Chloe at sinabing, baby, remember to call me when you miss me. Okay, bye-bye, daddy. Si Chloe ay may bitbit na maliit na backpack, mukhang napakaganda. Pinagmasdan ni Jordan ang magandang mukha ni Chloe at hindi niya napigilang kurutin muli ang kanyang munting mukha. Gaano kaganda? Sa kasamaang palad, hindi ko na siya makikita sa susunod na 2 araw. Kung si Chloe ay minamaltrato dito, hindi ko ililibre ang mga Hanks. Okay, dali pasok ka sa loob. Oras na para kumain. Malakas na sabi ng nanay ni Chris na nakatingin kay Chloe ng masama. Kinawayan ni Lauren ang kamay niya kay Jordan bago hinawakan ang kamay ni Chloe at pinapasok sa loob. Pagkapasok sa sala at paglalakad sa dining hall ay nakita ni Chloe ang pagkalat ng pagkain sa hapagkainan. Ang munting matakaw ay nagmamadaling lumapit at inabot ang kanyang kamay para kumuha ng bread roll. Gayunpaman, gagawin yon ni Chloe. Hinampas ng nanay ni Chris ang kamay niya. Naghugas ka na ba ng kamay? Agawin mo sa kanila ng ganyan. Bakit wala ka man lang manners? Binatukan ng ina ni Chris si Chloe at sinimulan itong sermunan. Sa pagkakataong ito, napakalakas ng suntok kaya humagulgol kaagad si Chloe na may luha sa mga mata. Nagmamadaling lumapit si Lauren at niyakap si Chloe. Chloe, wag ka nang umiyak. Maghugas na tayo ng kamay mo. Kakain ka lang pagkatapos maghugas ng kamay. Nakalimutan mo na ba? Kinuha ni Lauren si Chloe para maghugas ng kamay bago umupo sa upuan. Sinubukan muli ni Chloe na kunin ang bread roll gamit ang kanyang kamay, ngunit muli siyang pinigilan ng ina ni Chris. Walang sinuman ang pinapayagang kumain bago ang lahat ay maupo. Nasa taas pa pala ang ama ni Chris. Umakyat ang isang maid para yayain siyang bumaba. Hindi nagtagal, isang matangkad at dominanteng nasa edad na lalaki ang bumaba sa hagdan. Nandito si Lauren. Nakangiting tumango ang lalaki kay Lauren. Hello, Tito Dominic, magalang nabati ni Lauren. Alam niyang natamo ng mga Hanks ang kanilang kasalukuyang kaluwalhasyan, higit sa lahat ay dahil sa ama ni Chris na may mataas na katayuan sa isi. Pagkaupo ng tatay ni Chris, sinabi ng nanay ni Chris, Lauren, huwag ka pa kumain. Magsandok ng isang mangkok ng sopas para sa bawat isa sa atin. Tanong ni Lauren, wala bang maid dito? Sa pamilya Howard, ang mga katulong ang kadalasang nagsandok ng sopas at iba pa. Ang mga Hanks ay mayaman at sapat na makapangyarihan upang magkaroon ng maraming katulong. Hindi na kailangang gawin yon ni Lauren. Sinabi ng ina ni Chris, ito ang tuntunin ng ating pamilya. Dapat ihain ng manugang na babae ang sopas at kailangan mong gawin ito sa bawat pagkain kapag nakatira ka kasama si Chris sa hinaharap.
Dapat mong ihain ang kanyang mga pagkain sa kanya. Sa pagkakataong ito, biglang sumingit si Chloe, si Daddy ang palaging naghahain ng mga pagkain natin sa lugar ni Mommy. Malamig na yumuko ang ina ni Chris at napabulalas, ang iyong ama ay isang karaniwang tao. Paano niya maikukumpara ang mga Hanks? Dahil siya ay may kakayahan, syempre kailangan niyang maghatid ng mga pagkain. Agad na nakipagtalo si Chloe, ang aking ama ay napakahusay. Agad na kumunot ang noo ng mga magulang ni Chris. Ayaw gumawa ng eksena ni Loren pagkapasok nila, kaya mabilis niyang sinabi, sige, ihain ko na ang pagkain. Binigyan ni Loren ang mga magulang ni Chris at si Chris ng isang mangkok ng sopas bawat isa at pagkatapos ay isa para kay Chloe. Pagkatapos ay nagsimula na siyang kumain. Ang mga Hanks ay masyadong mapili at may mahigpit na mga kinakailangan para sa kanilang pagkain na marahil ang dahilan ng kanilang matatag na figura. Bawal kang mag-ingay kapag kumakain ka. Binatukan ng ina ni Chris si Chloe at sinimulan itong sermunan. Si Chloe na inosente na, at masayang ngumiti. Agad siyang natakot at hindi nangahas na kumain, tumawa o magsalita ng malakas. Ang kapaligiran ay nakaramdam ng pagkahilo kay Chloe. Loren, hindi mo na kailangang maghugas. Halika sa kwarto ko. May sasabihin ako sa'yo. Sabi ng nanay ni Chris kay Loren pagkatapos kumain. Sinundan ni Loren ang ina ni Chris sa kanyang silid, at pagkaupo, tinanong ni Loren, ano ang mga tagubilin mo, tita? Seryoso ang ekspresyon ng mukha ng nanay ni Chris at hindi naman siya parang mabait na ina. Malamig niyang sinabi, gusto kong manganak ka ng 2 anak na lalaki sa loob ng 3 taon nang ikasal si Chris. Narito ang isang kahon ng folic acid tablets. Kunin ang mga ito. Tila nalagay sa isang pwesto si Loren at napabulala siya. Tita Marisa, may anak man kami ni Chris o wala at kung ilan kami, dapat kami ang magdedesisyon, di ba? Pasensya na hindi ko matatanggap itong kahilingan mo. Smack! Nang makitang may katapangan si Loren na tumanggi, sinampal ng ina ni Chris si Loren sa kanyang mukha. Ang ina ni Chris ay mas malakas kaysa sa karaniwang nasa katanghaliang gulang na babae, kaya ang sampal ay partikular na mahirap. Galit na sinabi ng ina ni Chris, Loren Howard, huwag mong isipin na kaya mong kumilos kahit anong gusto mo sa bahay namin dahil apo ka lang ni Martin Howard. Kailangan mong manganak kahit ayaw mo. Hindi inaasahan ni Loren na makakatanggap siya ng sampal mula sa kanyang magiging biyenan nang hindi pa niya opisyal na ikinasal si Chris. Kahit na ang isang batang babae mula sa isang ordinaryong pamilya ay tratuhin ng may paggalang at kagandahang loob ng mga magulang ng kanyang kasintahan kapag siya ay pumunta sa kanyang tahanan para sa isang maikling pamamalagi. Besides, Loren came from an esteemed music and yet, talagang mailakas ng loob ang nanay ni Chris na sampalin siya. Madalang na itinapon ni Loren ang kanyang timbang bilang tagapagmana ng Howards, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang pagpipilian kundi banggitin ito. I'm at least a Howard. How dare you treat me like this? Hindi ka ba natatakot na sabihin ko ito sa pamilya ko? Gayunpaman, malamig na yumuko ang ina ni Chris at napabulalas, huwag mo akong takutin sa pamilya mo. Sa totoo lang, binigay ko sa iyo ang sampal na iyon sa ngalan ng iyong ina. Ang punk na iyon na si Jordan Steele ay binugbog ang kapatid mo hanggang sa maging baldado. Hindi na siya makakapag-practice muli ng martial arts sa hinaharap. Ang iyong ina ay labis na nababalisa na hindi man lang siya makatulog sa gabi. Gayunpaman, ikaw ay buong araw na mapagmahal kasama ang salarin na iyon. Bago ka pumunta dito, espesyal na inutusan ako ng iyong ina na turuan ka at kumbinsihin ka. Ang ina ni Loren, si Marisa, ay noon pa man ay mas mahal si Brad dahil mas masunurin si Brad kaysa kay Loren. Dahil mapangahas na nagpasya si Loren na itago ang sanggol at ipanganak ito, labis na nadismaya si Marisa, at naging lubhang mahirap ang kanilang relasyon. Puno ng luha ang mga mata ni Loren. Hindi niya akalain na ganoon pala talaga ang pakikitungo sa kanya ng ina na higit niyang iginagalang. Nanunuya ang ina ni Chris, girl, you're such an ingrate. It's no wonder kung galit na galit ang nanay mo sa'yo. Napakamagnanimous mo, ha? Balita ko close na close kayo ng kapatid mo. Hindi mo ba kinasusuklaman si Jordan na binugbog niya ang kapatid mo at nasugatan ang binti nito? What a heartless and disloyal girl. Labis na naagrabyado si Loren. Paanong hindi siya malulungkot sa pagkakasugat ng kapatid niya? Gayunpaman, hindi alam ng mga tagalabas na si Brad ang ginawang cuckold kay Jordan. Dahil sa background at kakayahan ng pamilya ni Jordan,
namatay na sana si Brad at hindi lang napilayan ang binti, kung hindi lumuhod si Loren para humingi ng awa. Kaya naman, hindi masisisi ni Loren si Jordan para dito at sa halip, kailangang magpasalamat sa kanya sa pagligtas sa buhay ni Brad. Nakatitig kay Loren ng mapagpakumbaba, sinabi ng ina ni Chris, manatili ka lang sa kwartong ito hanggang sa maisip mo ito. Kung hindi, makakalimutan mong maghapunan ngayong gabi. Pagkasabi niyon ay lumabas ang nanay ni Chris at inutusan ang dalawang subordinate na nakatayo sa labas ng pinto, bantayan mo ang pinto. Bawal lumabas si Loren nang walang pahintulot ko. Sa sandaling ito, pinaghihigpitan ang personal na kalayaan ni Loren at gayon din ang kay Chloe. Isang nasa katanghaliang gulang na babae sa edad na 50 ang nagtuturo kay Chloe na magbasa ng malakas at bigkasin ang mga alituntunin ng mga Hanks. Halimbawa, kapag nakita niya ang mga matatanda ng pamilyang Hank, kailangan niyang magkusa na batiin sila. Hindi siya pinayagang kumain bago kumain ang lahat. Hindi rin siya pinapayagang gumawa ng anumang ingay kapag kumakain. Bawat linggo, kailangan niyang maghanda ng talent showcase para sa mahahalagang bisita na natatanggap ng mga Hanks. Kinailangan din niyang tandaan ang mga pangalan ng bawat taong nakilala niya at siguraduhing hindi mali ang kanilang mga pangalan sa susunod na magkita silang muli. Inabot ng 1 oras para matapos ni Chloe ang pagbigkas ng mga malupit na alituntuning iyon. Tapos na ako. Pwede ko na bang hanapin si Mommy? 1 oras nang sinasaulo at binibigkas ni Chloe ang mga patakaran. Bagamat kakakain pa lang niya, talagang tuyo na siya sa sandaling iyon. Ngunit ang nasa katanghaliang gulang na ginang ay sobrang mabangis at mapagmataas. Sa huling oras, itinatama niya ang mga pagkakamali ni Chloe at pinatatakot siya ni Chloe. Buti na lang at tinuruan ng mabuti si Chloe ni Loren. Kung siya ay isang spoiled brat, siya ay nagtantrum at umupo sa lupa sa halip na kabisaduhin ang mga hangal na patakaran. Gayunpaman, si Chloe ay may mas mahusay na pagtitiis kaysa sa ibang mga bata na kaedad niya. Chloe, lumabas ka na. Biglang tinawag ni Chris si Chloe. Sa sandaling ito, humihitit siya ng sigarilyo sa looban at nag-spacing out, napuno ng isip niya ang eksena ng paghalik ni Loren kay Jordan noong isang araw. Siya ay isang mapagmataas na lalaking chauvinist. Gayunpaman, ang kanyang kasintahang babae ay nagkusa na humalik sa ibang lalaki bago sila ikasal. Ang masaklap pa nito, malalim ang ugat ng pagmamahal ni Loren kay Jordan na kahit ang brainwashing na tumagal ng 3 araw ay hindi nagtagumpay. Sa hinaharap, maaaring matulog na lang si Loren kay Jordan. Ang maldita Jordan na yan. Naka-4 na sunod-sunod na sigarilyo si Chris, at sa tuwing naiisip niya si Jordan, gusto niya itong balatan ng buhay. Tito Dominic. Masunuring naglakad palabas ng courtyard si Chloe at huminto sa harap ni Chris. Pagkatapos ay tinawag siya nito. Napatingin si Chris kay Chloe, ang magandang apple of everyone's eye. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang puot. Kumusta ka, ang ganda mo? Inilabas ni Chris ang lahat ng galit niya kay Jordan sa anak niyang si Chloe. Itinapon niya ang kanyang sigarilyo at sinabi kay Chloe, Chloe, mula ngayon, ako ang magiging ama mo at ikaw ay magiging isang Hank. Ano man ang kasarian, ang lahat ng mga inapo ng Hanks ay kailangang matuto ng martial arts at sumali sa militar. Ito ay isang tradisyon na ipinagpatuloy sa daan-daang taon. Kaya, mula ngayon, kailangan mo na ring magsimulang magsanay ng martial arts. Napakawalang muwang at inosente ni Chloe na naisip niya na ito ay isang bagay na masaya at agad na pumalakpak ng kanyang mga kamay. Naman, sabi ng daddy ko tuturuan din niya ako ng martial arts. Nakakabilib talaga si daddy. Nakapatay siya ng cheetah dati. Kalokohan. Galit na galit si Chris nang makitang pinupuri ni Chloe si Jordan. Nakapunta na si Chris sa iba't ibang malupit na lugar sa mundo at nasaksihan ng sarili niyang mga mata ang pangangaso ng mga cheetah. Pinagmasdan niya ang paraan ng pagtakbo ng mga cheetah na parang mga sports car at agresibong lumaban. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin siya sa tuwing naiisip niya ang eksenang nababalot ng sariwang dugo ang bibig ng cheetah. Kapag nakakita ka ng cheetah sa iyong sariling mga mata, malalaman mo na ang iyong ama ay isang basura na ang alam lamang ay humihip ng kanyang trompeta. Galit na bulalas ni Chris. Sumimangot si Chloe at napabulalas, hindi magyayabang o magsisinungaling ang daddy ko sa akin. Yun dahil ayaw makipagtalo sa isang 4 na taong gulang na batang babae, sinabi ni Chris, ngayon, simulang matutong tumayo sa kinatatayuan ng kabayo. Ituro ang iyong mga paa palabas ng 15 degrees at dahan-dahang maglupasay.
Pagkatapos, ikot ang iyong mga daliri sa harap, ibaba ang iyong timbang, at muling maglupasay. Ilagay ang iyong mga kamay pasulong na ang iyong mga palad ay nakaharap sa lupa. Okay, manatili sa posisyon na ito. Huwag kumilos ng kalahating oras. Talagang hiniling ni Chris sa isang 4 na taong gulang na batang babae na manatili sa kinatatayuan ng kabayo ng kalahating oras. Si Chloe ay isang medyo payat na babae na ang pisikal na lakas ay katulad ng isang karaniwang bata. Walang paraan na makakapagpatuloy siya ng kalahating oras. Sa loob ng ilang minuto, nakaramdam ng pagod si Chloe at hindi na standard ang kanyang tindig. Napakahigpit ng mga kinakailangan ni Chloe. Kapag hindi naging pamantayan ang mga kilos ni Chloe, pilit niyang susubukan na itama ang tindig nito. Unti-unting nanginig ang mga binti ni Chloe at malapit na siyang maubusan ng kapangyarihan. Tito Chris, hindi na ako makakatagal. Pwede ba akong magpahinga sandali? Naawang pakiusap ni Chloe. Galit na sabi ni Chris, kanina lang at hindi ka na makakatagal pa. Ang tatay mo ay walang kwenta, kaya mahina ka. Hindi na nakatiis si Chloe na pisikal at mental na pinahirapan simula nang dumating siya sa tahanan ng mga Hanks. Napaluha siya at sumigaw, ang tatay ko ay hindi walang kwenta. Ang tatay ko ay hindi walang kwenta. Ginugol ni Jordan ang bawat solong araw kasama si Chloe sa huling 2 linggo na siya ay nasa isi. Lalong lumakas at lumakas ang damdamin at pagtitiwala ni Chloe sa kanya. Kaya naman, nang insultuhin ni Chris si Jordan at tinawag siyang walang kwenta, umiyak si Chloe habang sumisigaw ng buong lakas. Hinding-hindi siya papayag na may magsabi ng ganyan tungkol sa kanyang ama. Bagamat bata pa si Chloe, malakas ang kalooban niya dahil ayaw niyang bastusin ng iba ang ama o ipahiya siya. Si Chloe, na sa una ay wala ng lakas, ay pinilit ang sarili na ibalik ang balance at itatag ang sarili sa kinatatayuan ng kabayo. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, anak ako ni Daddy. Kakayanin ko talaga. Hindi ko mapahiya si Daddy. Malamig na yumuko si Chris sa panghahamak. Lumipas ang oras, minuto pagkatapos ng minuto, segundo pagkatapos ng segundo. Mahigit 10 minuto na si Chloe sa kinatatayuan ng kabayo at matagal nang nanginginig ang kanyang mga binti nang hindi sinasadya. Gayunpaman, pinipigilan pa rin niya ang kanyang hininga at nagpupursige. Ang tanging dahilan ng kanyang pagpupursige ay ang katotohanan na siya ay anak ni Jordan. Ayaw niyang tingnan sila ng iba. Gayunpaman, si Chloe ay bata pa rin kung tutuusin. Maya-maya, biglang umikot ang mga mata ni Chloe at nahimatay siya, kaya bumagsak sa lupa. Klang! Bumagsak si Chloe sa lupa. Talaga, talunan din ang anak ng talunan. Nahimatay ka talaga sa ginawa mong tindig ng kabayo. May pumunta ka dito. Tawag ni Chris. Nag-walk out ang middle-aged maid at tinapik si Chloe para magising. Sa puntong ito, hindi na makatayo si Chloe at ang kanyang mga binti ay ganap na walang lakas dahil siya ay babagsak kaagad kapag siya ay tumayo. Sigaw ni Chloe. Sapagkat habang siya ay nabubuhay, siya ay layaw ng kanyang ina at hindi kailanman nagdusa ng ganitong pagmamaltrato noon. Gusto ko nang umuwi at hanapin sina Mommy at Daddy. Sigaw ni Chloe habang umiiyak. Galit na galit si Chris. Huwag ka nang umiyak at bumalik sa iyong silid. Ang lugar na ito ay ang iyong tahanan mula ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kasambahay, dalhin mo siya sa kanyang silid. Tumanggi si Chloe na umalis at walang paraan na makaalis din siya. Alam na siya ang illegitimate child na kasama ni Loren sa ibang lalaki, ang katulong ay nagkaroon din ng sobrang pagalit na saloobin. Sinimulan niyang kalagkarin si Chloe palayo. Habang nag-aatubili na hinihila, umiyak si Chloe at napabulalas, Mommy. Mommy! Agad na lumabas ng kwarto si Loren nang marinig niyang umiiyak si Chloe. Pero paglabas na pagkalabas niya ay hinarang siya ng 2 lalaki. Miss Loren, hindi ka makakalabas maliban kung pumayag ka sa hiling ni Madam. Galit na galit si Loren at sumigaw, magwala ka. Pupuntahan ko ang aking anak na babae. Tumanggi pa rin ang bodyguard na paalisin siya. Pakiusap huwag mong gawing mahirap ang mga bagay para sa amin. Labis ang pagkabalisa at pag-aalala ni Loren kay Chloe kaya pinilit niyang lumabas, ngunit sa pilitang dinala pabalik sa kanyang silid ng 2 bodyguard. Saka isinara ang pinto. Sa nakalipas na 4 na taon, nag-iisa si Loren kasama si Chloe, malayo sa kanyang pamilya. Si Chloe ay mahalaga sa kanya gaya ng kanyang buhay. Maaari siyang manatiling kalmado sa lahat ng oras, ngunit hindi kapag nasaktan ang kanyang anak.
Kaya niyang gawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang anak. Sa sandaling ito, nagalit si Loren sa katotohanan na ang Hanks ay may katapangan na gawin iyon sa kanya sa kabila ng katotohanan na siya ay isang Howard. Agad na kinuha ni Loren ang telepono at tinawagan ang kanyang lolo upang magreklamo sa kanya upang humingi ito ng hustisya para sa kanya. Dahil sa katayuan ni Martin sa ising ngayon, ang buong pamilya ng Hank ay kailangang lumuhod para humingi ng tawad kay Loren basta mag-utos siya. Gayunpaman, hindi sinagot ni Martin ang telepono. Alam niyang mahal na mahal ng kanyang mga magulang si Brad at naiinis pa rin sa kanya ang nangyari sa kanya, kaya hindi niya ito tinawagan. Naisip niya si Jordan, ang ama ni Chloe. Dahil minamaltrato si Chloe, siya ang dapat na unang tumawag sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ito matawagan. Alam niya ang kasalukuyang sitwasyon ni Jordan at alam niyang hindi niya kayang harapin ang mga Hanks ng mag-isa kung kaya't gagawin niya itong masama sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na lumapit. Kaya naman, pinili ni Loren na tawagan ang kanyang kapatid, si Brad, na noon pa man ay walang takot at may malapit na relasyon sa kanya. Sa sandaling ito, na-ospital pa rin si Brad. Pagkasagot pa lang ng tawag ay agad na sinabi ni Loren, "Brad, magpadala ka sa bahay ng mga Hanks para iligtas ako ni Chloe. Binugbog nila ako at ikinulong sa kwarto." Umiiyak si Chloe, "Hindi ko alam kung ano ang ginawa nila sa kanya, pero nag-aalala talaga ako." Hindi pa siya nakakaranas ng anumang paghihirap noon. Nang marinig ito, nagalit si Brad. "Ano ba? Ang bastos talaga ng mga Hanks. How dare they hit you and Chloe? Magpapadala ako ng tao para salakayin ang bahay nila." Palaging hinahamak ni Brad ang mga Hanks kahit na sila ay talagang napakalakas. Kahit na hindi pa opisyal na pakasalan ni Loren si Chris, matanda na sila para gawin ang ganoong bagay sa kanya. Malamang naaabuso nila sina Loren at Chloe hanggang mamatay pagkatapos ng kanilang opisyal na kasal noong Abril 1. Utos ni Brad, magpadala ng isang tao sa Hanks para iuwi sina Loren at Chloe. Damn it! Kung hindi lang nasugatan ang binti ko, nilampasan ko na ang sarili ko para bugbugin si Chris Hank hanggang sa mamaga ang mukha niya. Di nagtagal, inayos agad ng subordinate ni Brad ang mga tao na pumunta sa bahay ng mga Hanks. Gayunpaman, hindi nagtagal at muli silang bumalik. Nagtatakang tanong ni Brad, "Ano ang nangyayari? Hindi ba sinabi ko sa iyo na personal mong dalhin ang ilang tao doon? Bakit ka bumalik? Tumanggi ba ang mga Hanks na palayain sila?" Sumagot ang kanyang subordinate, "Hindi, Mr. Howard, hinarang kami ni Officer Clyde, bago pa man kami makarating sa lugar ni Chris Hank." Maya-maya, pumasok ang isang matangkad at matipunong lalaki na mga 40 taong gulang. Siya si Clyde, ang pinakakakayahang subordinate ni Martin. Madalas siyang inilarawan bilang outstanding ni Martin. Kahit na siya ay nasasakupan ni Martin, siya ay napakamaparaan at may mga koneksyon sa kapwa pulis at triad. "Clyde, bakit gusto mong pigilan ang mga tao ko sa pagpunta sa Hanks?" Naguguluhang tanong ni Brad. Ngumiti si Clyde at binati si Brad at saka sinabing, "Mr. Howard, ito ang utos ng lolo mo." Nataranta si Brad. "Bakit ako pinipigilan ni lolo? Hahayaan ba niyang ibuli ng Hanks si Loren?" Sinabi ni Clyde, "Sinabi ni Mr. Howard na huwag kang magpadala ng sinuman sa Hank o kung hindi, ito ay ituring na isang provocation sa Hanks. Ngayong malapit na ang kanilang kasal, hindi kahahayaan ni Mr. Howard na gumawa ng isang bagay na makakaapekto sa kapayapaan sa pagitan ng dalawang pamilya." Galit na galit si Brad. "Kung gayon, inuutusan ko kayong ibalik sina Loren at Chloe mula sa Hanks. Hindi ba laging sinasabi ni Lolo na kayo ay namumukod tangi at napakatalino tulad ng mga makapangyarihang sinaunang general? Kung ganoon, bibigyan kita ng tangke. Puntahan mo sila." Humalakhak si Clyde at sinabing, "I'm sorry, but I only take order from your grandfather. You can't order me around. At saka Mr. Howard, nambola mo ako. Masyadong makapangyarihan ang Hanks. Natatakot ako na hindi ako makapasok kahit na sinubukan kong pumasok. Nandito ako para sabihin sa iyo na magpahinga at magpagaling ng mabuti sa ospital. Ang mga Hanks ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anumang bagay na ipahamak si Miss Loren. Magtiwala ka. Magtiwala ka, pa ako." Galit na nagmura si Brad. Bakas ang displeasure sa mukha ni Clyde. Kahit na si Clyde ay nasasakupan ni Martin, siya ay isang malaking shot at respetadong figura sa bansa, sa labas ng Howards. The fact that Brad was speaking to him so rudely when he was a junior made Clyde very annoyed.
Ang nasasakupan ni Brad, na alam ang lakas ni Clyde, ay nagmamadaling sinabi kay Clyde, "Kumuha ka, naguguluhan lang si Mr. Howard." Wala siyang ibang ibig sabihin. Malamig na yumuko si Clyde at umalis. Pagkalabas ni Clyde sa ward, naguguluhang sinabi ng kanyang nasasakupan, "Mr. Howard, si Clyde ay palaging wala sa isi at hindi madaling nagpapakita. Bakit siya biglang bumalik sa isi ngayon?" Naguguluhan din si Brad. Ang taong ito ay ang trump card ng aking lolo. Siya ay karaniwang bumabalik lamang kapag may malaking nangyari sa isi. Tila may naisip ang kanyang nasasakupan at sinabing, "I think I heard someone saying na may commotion sa airport kanina lang." Tiyak na wala siya dahil dito, di ba? Posible naman. Ayaw munang isipin ni Brad ito pansamantala. Kalimutan mo na ito. Ang problema ngayon ay kailangan nating ilabas ang kapatid ko at si Chloe sa bahay ng mga Hanks. Ang Alipores ay inilagay din sa isang lugar. Hindi pumapayag ang lolo mo na paalisin tayo at agawin sila. Sino pa ba ang may kakayahang ilabas si Miss Loren? Bakit hindi na lang natin hayaan si Miss Loren na magdusa ng 2 araw? Anyway, she has to officially marry him sooner or later. It's only a matter of time before she'll have to accept their rules. Nawala ang galit ni Brad at sinampal sa mukha ang kanyang nasasakupan. Bastard! Walang sinuman ang maaaring magsakripisyo at magdusa sa kapatid ko para sa higit na kabutihan sa mundong ito. Sino siya sa tingin ni Chris Hank? Tiyak na inilalagay siya ng kasuklam-suklam na Hanks dahil nagalit sila na ipinanganak niya ang anak ni Jordan. O tama, Jordan Steele. Biglang naisip ni Brad si Jordan. Dahil sa mga pangyayari, hindi niya maipadala ang hukbo ng mga Howard upang iligtas sina Loren at Chloe, wala siyang pagpipilian kundi ipadala si Jordan. Labis na nag-aatubili si Brad na tawagan si Jordan. Siya ay naospital pa rin at hindi makabangon sa kama sa loob ng maraming araw, lahat ay salamat kay Jordan. Gayunpaman, para sa kapakanan ni Loren, sa huli ay tinawag pa rin niya si Jordan. Sa sandaling ito, nagulat si Jordan, na nasa isang hotel malapit sa bahay ni Loren, nang matanggap ang tawag ni Brad. Bakit niya ako tinatawag? Sinagot ni Jordan ang tawag na may pagkataranta. Hello. Si Brad ay hindi naglabas ng anumang bagay na walang kapararakan, ni hindi niya pinagalitan si Jordan, ngunit binanggit niya ang tungkol sa pananakit sa binti ni Brad. Diretso niyang sinabi, "Jordan, ang iyong anak na babae ay malapit ng pahirapan hanggang mamatay ni Chris, at ang aking kapatid na babae ay binugbog at ikinulong din nila. Kung lalaki ka, pumunta ka na sa Hanks at ilabas mo ang kapatid ko at si Chloe." Kinabahan din agad si Jordan. Anong sabi mo? Anong nangyari kay Chloe? Hindi alam ni Brad ang eksaktong sitwasyon at sa makatuwid, ginawa lamang itong maseryoso. Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao si Chris Hank? Nagkaroon ng anak sa ibang lalaki ang fiance niya. Maganda ang ugali niya. Iyak nang iyak ngayon si Chloe kaya namamaos na ang boses niya. The more she relied, the more the Hanks hit her. Siya ay minamaltrato dahil mismo sa isang walang kakayahan na ama na tulad mo. Naikuyom ni Jordan ang kanyang kamao. Malapit nang sumabog. Si Chloe ay bahagi ng Jordan at ang taong pinakamamahal niya. Siya ay maganda at maganda, tulad ng isang anghel na bumaba sa lupa. Mahal na mahal siya ni Jordan at hinding-hindi papayag na saktan siya ng sinuman. Gayunpaman, nag-aalala rin si Jordan na baka ito ang bitag ni Brad para akitin siya na harapin ang mga Hanks para makapaghiganti sa putok ng baril na natamo niya. Sinabi ni Jordan, "Brad Howard, mas mabuting siguraduhin mong hindi ka nagsisinungaling." Ayaw kong magsinungaling. Sumigaw si Brad, "Sana mabaril na kita. Maaari ba akong magkaroon ng oras para magsinungaling sa'yo? Kung hindi pinigilan ng aking lolo ang mga taong pinadala ko para iligtas sila, hindi sana ako nagkusa na tawagan ka." Ang mga Hanks ay kumikilos ng napakasama at walang batas dahil ang aking lolo ay matanda na at may sakit na cerebrovascular, kaya ang kanyang mga araw ay bilang na. Higit pa rito, ang ikalawang henerasyon ng mga Hanks ay mas mahusay kaysa sa aking tatay. Jordan, maniwala ka man o hindi, anak mo yon. Kung matatanggap mo ang iyong anak na sinanay na parang aso ng mga Hanks, umayos ka. Pagkasabi noon ay ibinaba na ni Brad ang telepono. Sa loob ng ward, dinala ng kanyang subordinate ang isang basong tubig sa galit na si Brad at sinabing, "Mr. Howard, nag-iisa si Jordan. Hindi siya makakapasok sa bahay ng mga Hanks maliban kung ipatawag niya ang hugis UFO na sasakyang panghimpapawid."
Ngunit ang iyong lolo ay naglabas ng isang utos para sa Vi na lipulin sa unang pagkakataon sa tuwing ito ay lilitaw muli. Humigop ng tubig si Brad, at sinabing may mapurol na titig sa kanyang mga mata, bagamat hindi ko gusto si Jordan, kailangan kong aminin na kung isa lang ang makakapaglabas ng kapatid ko sa tahanan ng mga Hanks, at iyon ay, si Jordan Steele. Mabilis na lumabas ng hotel si Jordan. Masasabi niyang hindi nagsisinungaling si Brad sa kanya, at walang dahilan para linlangin niya ito gamit si Lauren, ang kanyang kapatid na babae, at si Chloe. Sa sandaling tumuntong siya sa kalye, isang babaeng driver ang nagkataong lumabas sa isang puting Volkswagen Golf, at napahinto si Jordan nang makita siya nito. Hoy, gwapo, hindi ako makaback up ng maayos. Pwede mo ba akong tulungang i-back up ang kotse ko sa parking space? Hindi umimik si Jordan at sa halip pumasok siya sa loob ng puting Volkswagen. Nakangiting nagpasalamat sa kanya ang babaeng driver, salamat, gwapo. Mukhang marami pa ring mabubuting tao ngayon. Habang pinupuri ng babaeng driver si Jordan ay inapakan niya ang gas pedal at agad na pinaharurot ang sasakyan. Ang babaeng driver ay kumurap at natigilan ang buong 5 segundo bago nasira at sumigaw habang tumatakbo, may nagnakaw ng kotse ko. Pinaandar ni Jordan ang kotseng Volkswagen sa pinakamabilis niyang makakaya at nakarating sa villa ng mga Hanks. Dahil isa ito sa mga pinaka-high-end na tirahan sa ISI, napakahigpit din ng seguridad. Bawal pumasok ang mga bisita ng walang pass. Inis na inis si Jordan, at patuloy niyang binusina ang security officer para buksan niya ang pinto. Lumabas din ang security officer at sinabi kay Jordan, hindi ka residente dito, di ba? Gusto mong pumasok sa estate na ito gamit ang napakasamang sasakyan. Iniabot ni Jordan ang kaliwang kamay at hinawakan ang security officer. Idiniin siya sa rearview mirror, marahas niyang hiniling, buksan mo ako kaagad. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ang security guard ng ganoong kalupit na tao. Dahil sa takot, dali-dali niyang pinindot ang remote control, binuksan ang pinto, at pinapasok si Jordan. Pagkatapos, agad na bumalik ang security officer sa loob ng bahay at kinuha ang intercom para ipaalam sa iba, may puting Volkswagen Golf na pumasok. Mga kaibigan, lumabas ka agad para pigilan siya. Mabilis na nagmaneho si Jordan papunta sa villa ng mga Hanks at pagkababa niya ng sasakyan ay hinarang siya ng gatekeeper. Para saan ka nandito? Malamig na sinabi ni Jordan, gusto kong makita ang aking anak. Umalis ka. Sabi ng guard sa gate, anong biro? Alam mo ba na ito ang villa ng mga Hanks sa ISI? Sa tingin mo ba makikita mo ang mga tao sa loob kung kailan mo gusto? Bilisan mo at magwala. Bago pa man matapos magsalita ang gwardiya, ay isang suntok na siya natumba na siya ni Jordan. Walang makakapigil sa akin na makita ang aking anak na babae. How dare you get physical? Siguradong pagod ka na sa sala. Mabilis ding sumugod ang isa pang guard. Gayunpaman, pinalipad pa rin siya sa pamamagitan ng isang sipa mula sa Jordan. Si Jordan ay lumabas ng todo sa parehong beses na siya ay humampas, sa isang bid na mapasuko ang kanyang kalaban sa isang dalaw. Siya ngayon ay napipilitan para sa oras at walang oras upang makipag-away sa kanila. Karaniwan, ang mga nakagawa ng isang buong suntok o sipa mula sa Jordan ay hindi makakabangon ng hindi bababa sa 2 minuto. May tao, halika rito. May nagtangkang pumasok sa bahay ng mga Hanks. Sabi agad ng isa pang guard sa walkie-talkie. Hindi nagtagal, mahigit 10 tao ang nagsilabasan mula sa loob upang palibutan ang Jordan. Sabay walk-out din sina Chris at Rob dahil narinig nila ang balita. Jordan, ikaw pala. Galit na galit si Chris nang makita si Jordan. Nang makita ni Jordan si Chris, gusto niyang patayin siya. Tinanong ni Jordan si Chris, Chris, ano ang ginawa mo kay Chloe? Bahagyang nagulat si Chris kung paano nalaman ni Jordan ang tungkol sa pag-abuso niya kay Chloe ngayon. Si Lauren ba ang nagsabi sa kanya? O ang invisible UFO-shaped aircraft ba ng Jordan ang nakadetect nito? Malamig na yumuko si Chris at sinabing, kapag pinakasalan ako ni Lauren sa loob ng 2 araw, magiging anak ko na si Chloe. Dapat ko siyang turuan at magtakda ng ilang panuntunan para sa kanya. Galit na galit si Jordan. To hell with those rules of yours. No one dares to make rules for annoyed daughter. Ilabas mo agad sina Chloe at Lauren. Isasama ko sila. Agresibong sagot ni Chris, alisin mo sila. Anong klaseng lugar ito sa tingin mo? Sa tingin mo ba ito ang palengke kung saan maaari silang pumunta at pumunta sa gusto mo?
Sinasabi ko sa'yo, hindi ka man lang makakalagpas sa pinto ngayon, huwag mo na silang makita. At ipapaalala ko sa'yo na ito ang tahanan ng aking mga magulang. Magtanong ka at alamin kung ano ang katayuan ng aking ama sa lungsod na ito. Mas mabuting huwag kang gumawa ng anumang gulo dito, kung hindi, sisiguraduhin kong tapos na ito para sa iyo sa buong buhay mo. Ikinuyom ng mahigpit ni Jordan ang kanyang kamao at sumigaw, kahit na ito ang palasyo ng hari at ang iyong ama ang hari, dapat kong kunin ang aking anak na babae. Dapat may death wish ka. Go! Pagkatapos maglabas ng utos ni Chris ay agad namang sumugod ang ilan sa kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, pinatumba ni Jordan ang bawat isa sa kanila ng isang suntok. Madali niyang hinarap ang mga ito at lahat sila ay nakahandusay sa lupa, walang humpay na sumisigaw. Damn it! Nagulat si Chris. Mas naiintindihan niya ang lakas ng kanyang mga nasasakupan at alam niyang hindi sila ordinaryong tao. Kung ordinaryong tao lang sila, ayos lang na magpatumba siya ng 10 mag-isa, pero ang mga alipores na ito ay mga taong madaling magpatumba ng 10 ordinaryong tao. Si Chris ay natalo kay Jordan sa isang one-on-one na laban dati at siya ay nakaramdam ng galit mula noon. Gayon din, ang mabilis, tumpak at walang awa na mga galaw ni Jordan ay nagpanginig sa takot sa mga nasasakupan ni Chris dahil lahat sila ay puno ng pagkamangha at pagdududa. Galit na tahon ni Chris, mga tanga. Bakit mo siya inaaway isa-isa? Magka-strike kayo. Hawakan mo siya at huwag mo siyang hayaang gumalaw. Kapag nakikitungo sa isang malakas at makapangyarihang tao tulad ni Jordan, kinailangan nilang kumapit sa kanya at pagkaitan siya ng anumang pagkakataong mag-atake. Hindi nagtagal, sabay-sabay na tumalon ang 10 tao patungo sa Jordan. May humawak sa kamay ni Jordan habang may humawak sa binti niya. Gayunpaman, karamihan ng mga tao ay pinalipad sa pamamagitan ng sipa ni Jordan bago sila makalapit sa Jordan. Gayunpaman, parami ang mga alipores ni Chris na sumugod palabas ng villa. Mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila at lahat sila ay sunod-sunod na sumugod patungo sa Jordan. Unti-unting nahirapan si Jordan. Hindi nagtagal, napigilan ang mga paa ni Jordan. Susubukan na sana ni Jordan na kumawala nang makita niya si Chris, na mabilis na sinamantala ang pagkakataong ito para tumalon at sipain si Jordan. Hindi maigalaw ni Jordan ang kanyang mga paa o itago. Sa huli, pinalipad siya ng sipa ni Chris. Gaya ng inaasahan sa isang taong nagpraktis ng martial arts mula pa sa murang edad, pinalipad ni Chris si Jordan ng ilang metro gamit ang sipa na iyon. Napakabait, Mr. Hank. Makapangyarihang Mr. Hank. Magandang sipa. Si Rob at ang iba ay agad na nagsimulang kumita ng pabor kay Chris. Tumawa din ng malakas si Chris. Minsan na siyang natalo ni Jordan sa laban at sa gayon, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong maghiganti ngayon. Matapos sipain si Jordan, tuwang-tuwa si Chris. Masigla niyang sinabi, Jordan Steele. Ang babaeng nagmamahal sa iyo hanggang sa puntong masisiraan na siya ng bait ay asawa ko na. Sa loob ng 2 araw, ididiin ko siya sa malaking kama at tutuparin ang aming kasal. Huwag kang magmadaling magmura. Natutunan ko yan sa iyo. At ang iyong galit, sasanayin ko ang iyong anak ayon sa mga pamantayan sa pagsasanay ng mga ahenteng Amerikano. Kung kaya niyang tanggapin ang paghihirap, maaari siyang magpatuloy. Kahit na hindi niya kaya, kailangan niyang magpatuloy. Si Lauren at Chloe ay napunta sa ganitong estado ngayon, lahat ay dahil sa iyo, Jordan Steele. Na-freeze ang mga asset mo at wala kang ni isang alipores. Mag-isa ka lang ngayon. Ano bang kailangan mong ipaglaban sa akin? Matapos sumigaw sa Jordan saglit, lumingon si Chris at sinabi kay Rob, magpatuloy sa pagpapadala ng higit pang mga alipores. Magpadala ng 1,000, hindi 2,000 pa. Magaling talaga ang batang ito, hindi ba? Hayaan mo siyang lumaban. Titignan ko kung kaya niyang talunin ang 2,000 lalaki ng mag-isa. Tumawa si Rob at kinilala, Mr. Hank. Si Chris ay naglakad pabalik sa villa, habang si Rob naman ay buong pagmamalaki na naglakad patungo sa Jordan. Rascal, kung ako sayo, mawawala agad ako at hindi ko ipapahiya ang sarili ko dito. Bumagsak si Jordan sa lupa sa sandaling ito, ngunit ang kanyang kalooban ay biglang naging kalmado kaysa noong siya ay angst na yon. Sa sandaling ito, naalala niya na noong papatayin niya ang isang tao sa larangan ng digmaan, kalmado rin siya. Ang Jordan ay napapaligiran ng daan-daang tao at naisip niya na magkakaroon ng higit sa 2,000 katao mamaya.
Gaano man kalakas ang Jordan, hindi niya masira ang depensa ng mahigit 2,000 katao at makapasok sa tirahan ng Hanks. Kaya naman, kinuha ni Jordan ang kanyang cellphone at tinawagan si Tim. Gusto niyang bumalik si Tim at kontrolin muli ang hugis-like na sasakyang panghimpapawid para mabaril niya si Chris patay. Mabilis na sinagot ni Tim ang telepono, "Mr. Jordan, nagkataon lang. Tatawagan lang sana kita. We share telepathic connection." Masasabi niyang mukhang maganda ang mood ni Tim. Hindi na rin nag-aksaya ng oras si Jordan na makipag-usap sa kanya. Agad na sumakay ng eroplano papuntang Isi. Dati, hiniling ni Jordan kay Tim na umalis sa Isi at pumunta sa Houston para humiga sandali. Tumawa si Tim at sinabing, "Mr. Jordan, nasa Isi ako ngayon, kalalabas ko lang ng airport." "Nasaan ka?" "Hahanapin kita." Sabi ni Jordan, "Nasa tapat ako ng bahay ng mga magulang ni Chris Hanks sa Royal Mansions ngayon. Daan-daang tao ang pumipigil sa akin, hindi siguro libo-libo. Huwag kang lalapit, humanap ng lugar na mapagtataguan at kontrolin ang hugis-like na sasakyang panghimpapawid." "Ano? Napapaligiran ka ng libo-libong tao?" "Pupunta ako dyan." Agad na natigilan si Tim. Sa sandaling ito, ibinaba ni Tim ang telepono sa labas ng airport. Isang kalbong lalaki na kumakain ng saging ang lumapit at nagtanong, "Sino yon?" Agad na sumagot si Tim ng seryoso, "Salvatore, si Mr. Jordan ay napapaligiran ng mahigit 2,000 tao." Galit na galit ang kalbo kaya itinapon niya ang saging sa lupa at nagmura, "Damn it, how dare he touch Mr. Jordan? He must have death wish." Sumigaw ang kalbo sa Thai, "Mga kapatid, makinig kayo." Sa sandaling ito, isang dumadagundong na tugon ang nagmula sa maraming tao na sabay-sabay na nagchorus. Ito ay nakakagulat at nakakatakot, na para bang mayroong libo-libo o kahit 10,000 tao. Ang kalbo ay walang iba kundi ang dating malupit ng Orlando, si Salvatore. Nakalaya na si Salvatore mula sa bilangguan. Natagpuan siya ni Tim sa Houston. Hindi niya akalaing maririnig niya si Jordan na nasa panganib pagdating niya sa East. Ang mainitin ang ulo na si Salvatore ay halatang hindi ito kayang tiisin. Sumigaw si Salvatore sa wikang Thai, "Kayong lahat, sumama sa akin upang iligtas si Mr. Steele. Papatayin ko ang sinumang maglakas loob na pigilan ako." Sa harap ng bahay ng mga Hanks sa Royal Mansions. Nakaharap na ngayon si Jordan sa ilang daang tao nang mag-isa, ngunit hindi pa rin niya binitawan ang pagnanais na pumasok. Bilang isang matinong boss, dapat niyang hintayin na dumating si Tim bago kumilos. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay magdurusa ng 1 segundo ng mas mahaba kung siya ay papasok ng 1 segundo mamaya. Bang! 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 10 silang nilabanan ni Jordan ng mag-isa at nagawang pabagsakin silang 10. Ito na ang ika-10th grupo ng 10. Pumalakpak! 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 Habang humihitit ng sigarilyo, pumalakpak si Rob at tuwang-tuwang sinabi, not bad, well done." "Haha, isa pa kayong 10, labanan mo siya. Titignan ko kung hanggang kailan siya tatagal." Hindi pinahintulutan ni Rob ang daan-daang taong ito na sama-samang salakayin ang Jordan. Sa halip, nagpadala siya ng 10 sa isang pagkakataon. Sa una, madaling nalabanan ni Jordan ang 10 sa kanila ng mag-isa. Ngunit habang unti-unting humihina ang kanyang pisikal na kakayahan, nagsimula siyang humampas paminsan-minsan habang nakakaramdam ng labis na pagkabalisa tungkol sa kanyang anak na babae. After 30 minutes, hindi na kinaya ni Jordan. Bumagsak siya sa lupa habang nakalapat ang mga kamay sa lupa, halos mapaluhod. Natalo na niya ang 100 tao, ngunit halos maubos ang kanyang pisikal na enerhiya. Dalhin ang walang kabuluhang ito at magpadala ng 10 pa. Umupo si Rob sa gilid at nag-order. Maya-maya, 10 pang tao ang lumitaw sa harap ni Jordan. Nasiraan ng loob si Jordan nang makitang may 1 o 2,000 tao sa likod ng 10 tao sa kanyang harapan. Alam ni Jordan na hindi niya kayang ilabas ang 2,000 tao nang mag-isa. Tumigil siya sa pakikipaglaban at tumakbo patungo sa gate ng tahanan ng mga Hanks. Gayunpaman, pinigilan siya ng mga alipores ng Hanks. "Bitawan mo ako. Papasukin mo ako," sigaw ni Jordan. Tumawa si Rob. "Hoy, Master Steele, Warrior Steele, bayani, bakit ka huminto sa pakikipaglaban? Patuloy na lumaban. Mayroon akong higit sa 2,000 tao dito para sa'yo. Gusto mong pumasok, ha? Impossible iyon.
Ang tahanan ni Mr. Hank ay hindi isang lugar na maaaring pasukin ng isang katayuan mo. Malapit nang mawala sa isip si Jordan. Papatayin kita. Lilipulin ko ang pamilya ni Chris. Malamig na yumuko si Rob. Wala kang alam. Damn it, hindi ka man lang makapasok, at gusto mo pa ring sirain ang pamilya ni Mr. Hank. Kumain ka na. Mga kapatid, turuan ang batang ito ng magandang aral. Sinabi ni Mr. Hank na ang unang grupo ng 10 na matatalo si Jordan ay gagantimpalaan ng $150,000 bawat isa. Nang marinig ang gantimpala, ang mga taong ito ay agad na pinalibutan si Jordan ng tuwang-tuwa. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang tumunog. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ang aking amo? Nang marinig ito ni Jordan, lumingon siya at tumingin, at nakita niya na si Salvatore iyon. Biglang napatayo si Rob sa gulat at tumahol, damn it, bakit ang daming tao from Southeast Asia? Saan sila nanggaling? Sa sandaling ito, dumating si Clyde sa tirahan ni Martin at inutusan ang mga bantay na dinala niya sa pasukan, manatiling alerto. Arestuhin ang sinumang Southeast Asian na nakikita mo. Dahan-dahang pumasok si Clyde sa silid ni Martin at bumati ng may paggalang, Master, hinigpitan ko na ang seguridad sa paligid. Ang mga tao sa paliparan ay hindi dapat maliitin. Ang mga tauhan ng paliparan, at ang daang taong ipinadala ko roon, ay halos agad na nalipol ng mga ito. Napakalakas nila, at hindi ko alam kung may mga armas sila. Natakot ako na pupunta sila para sa'yo, kaya sumugod ako. Tumingin si Martin sa paborito niyang alipors at buong pusong nagsabi, Clyde, napakaalalahanin mo yon. Gayunpaman, nakatanggap lang ako ng tawag mula kay Jim at sinabi niya na isang grupo ng mga tao ang pumunta sa Hanks. Gulat na tanong ni Clyde. Ang Hanks? Ang Hanks ang pinupuntirya nila. Ang mga magiging in-laws mo. Tumango si Martin at may ngiti sa labi, kung tama ang hula ko, dapat sila ang mga alipors ni Jordan. Natatakot akong mapahamak ang mga Hanks ngayon. Sa oras na ito, sa Royal Mansions. Ang gate ng luxury villa cluster na ito ay matagal nang na-demolish at naging scrap iron ang mga puno ng palma ay nabunot din dahil nakaharang. Ang mga palad na mahigit 10 metro ang taas ay inaapakan o dinadala ng mga alipores bilang sandata. Salvatore. Tuwang-tuwa si Jordan nang makita ang mga subordinates na matagal na niyang hindi nakikita. Lumapit si Salvatore kay Jordan at agad na lumuhod. Pagbati, Mr. Jordan. Kasabay nito, ang matipunong lalaki sa likod ni Salvatore ay lumuhod lahat kay Jordan at nagsabi sa basag na Ingles, pagbati, guro. Sila ay maingay at marilad. Si Rob at ang mga alipors ng Hanks ay natulala. Ang walang pera na si Jordan ay talagang nakapagtipon ng napakaraming tao. Tinulungan ni Jordan si Salvatore na tumayo at masayang nagtanong, ayos ka na ngayon? Nasaan si Pablo? Tumango si Salvatore at sinabing, hindi ako gumawa ng anumang krimen noong una. Pinalaya ako pagkatapos na ihinto ng taksil na iyon ang mga maling paratang laban sa akin. Gayunpaman, may ebidensya laban kay Mr. Dalton para sa isang bagay na ginawa niya sa nakaraan, kaya nasentensyahan siya ng 1 taong pagkakakulong. Okay. Si Salvatore ay napawalang sala habang si Pablo ay sinentensyahan lamang ng 1 taon sa bilangguan. Mukhang natupad na ni Martin ang pangako niya kay Jordan. Ipinagpatuloy ni Salvatore bago ako lumabas. Espesyal na inutusan ako ni Dalton na pumunta sa Timog Silangang Asya pagkatapos kong palayain at tipunin ang lahat ng natitirang 800 o higit pang mga mandirigma na palihim niyang sinanay doon. Natatakot si Mr. Dalton na may mangyari sa iyo, kaya hiniling niya sa akin na tipunin ang mga taong ito para tulungan ka. Napatingin si Jordan sa napakaraming tao sa likuran niya na lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may paggalang. Dahil si Mr. Jordan ang amo ni Mr. Dalton, si Mr. Jordan ay ang aking master din nangako kami ng katapatan kay Mr. Jordan. Sabi ng leader na may heavy Thai accent. Tumango si Jordan. Malaking pabor ang ginawa ni Pablo sa kanya. Hindi na nagpapigil si Jordan at nagtaas ng braso. Sumigaw siya ng malakas, kayong lahat, sumunod kayo sa akin. Patayin ang sinumang humarang. Umalinggaw ang kanyang boses, at pinangunahan ni Jordan ang 800 katao na pumasok sa bahay ni Chris, hindi. Nang makitang nagkakagulo na, agad na pumasok si Rob para ipaalam kay Chris. Mr. Hank! Mr. Hank! Bad news, may tinawagan si Jordan.
Tumakbo si Rob sa bulwagan sa gulat para lamang madapa at bumagsak sa lupa dahil sa sobrang takot niya. Naguguluhan din si Chris. Narinig niyang may mali sa sitwasyon sa labas. Ilan sila doon? Sumagot si Rob, lahat sila ay mula sa Southeast Asia. Sabi ni Chris, huwag kang matakot, hindi sila pwedeng sumugod. Sa sandaling ito, lumakad ang ama ni Chris na may seryosong ekspresyon. Chris, anong klaseng tao ba ang naprovoke mo? How dare you let them block the entrance? Kapag may nabalitaan, mahihiya talaga ako. Sinabi ng ina ni Chris, siguro ang asong si Loren na iyon ang tumawag sa manliligaw niyang iyon na lumapit. How dare that wretch get someone to come kill me after just lectured her? Dapat turuan ko siya ng magandang leksyon sa pagkakataong ito. Pagkasabi nun, umakyat ulit ang nanay ni Chris sa sobrang galit para hanapin si Loren. Medyo na-guilty si Chris. Kung hindi niya itinapon ang kanyang bigat sa paligid at binugbog si Jordan, ngunit sa halip ay pinapasok siya, marahil ay iba ang sitwasyon. Kaya naman, sinabi ni Chris sa kanyang ama, I'm sorry, Dad. Minamaliit ko siya. Yine, ang pagmamaliit sa iyong kalaban ay isang malaking bawal. 30s ka na. Bakit ka pa nagkakamali? Napabuntong hininga ang ama ni Chris bago kinuha ang telepono. Pero okay lang, dahil matanda na ako sa'yo, tutulungan kitang malaman ito. Sinubukan niyang tawagan ng isang tao, ngunit walang sumasagot. Hindi siya magaling gumamit ng mga smartphone, kaya tinanong niya si Chris, Chris, bakit hindi ako makatawag dito? Hinawakan ni Chris ang kanyang telepono at tiningnan ito, ngunit natuklasan na walang signal. Kinuha ni Chris ang sarili niyang cellphone at napagtanto niyang wala rin talagang signal. Kahit na ang serbisyo ng Wi-Fi sa bahay ay hindi rin gumagana. Oh shucks! Habang si Chris ay nagpapanik, sina Jordan at Salvatore ay nakalabas na sa pagkubkob at pumasok sa bahay ng mga Hanks. Ano? This can't be. Wala pang 10 minuto at mahigit 2,000 tao na tayo dito. Paano siya naningil? Parehong nanginginig sa takot sina Chris at Rob. Masyado silang confident sa kanilang 2,000-pack strong manpower. Ang mga taong ito ay lahat ng pinakamahuhusay na mandirigma ni Pablo, na masusing inaruga at sinanay sa nakalipas na dekada o higit pa. Ginugol nila ang bawat araw ng kanilang buhay sa huling 10 taon sa pakikipaglaban sa iba't ibang underground fight sa Southeast Asia. Paano maikukumpara ang mga gangster na madalas pumunta sa mga club para sa entertainment buong araw sa mga manlalaban na iyon? Talaga silang walang issue na nakikipaglaban sa 5 tao sa kanilang sarili bawat isa. Kaya naman, sa loob lamang ng ilang minuto, natalo lahat ang mga alipores ng Hanks. Nais ng mga Hanks na tumawag para sa suporta, ngunit hindi nagtagumpay. Hindi sila makatawag kahit isang tawag. Ganyan si Jordan. Dahil bumalik siya mula sa larangan ng digmaan, hindi na niya bibigyan ng pagkakataon ang kabilang partido na makahinga sa sandaling tumama siya. Kinailangan niyang sugpuin ang kalaban hanggang sa mahina na sila para makaganti. Chris Hank. Pagdating sa pwesto ni Hanks ay nakita na ni Jordan si Chris na nasa sala. Habang tinatawag ang kanyang pangalan, umarangkada siya. Agad na sumigaw si Rob sa gulat, "Someone, come protect Mr. Hank and Mr. Chris." Mabilis na lumitaw ang mga alipores ng Hanks sa harap ni Chris at ng kanyang ama upang protektahan sila. Sa kabilang banda, sabay-sabay na naglakad sina Jordan at Salvatore patungo sa pinto habang kinakatok ang mga alipores. Biglang narinig ni Jordan ang ingay ng isang batang babae na umiiyak pagdating niya sa pinto. "Daddy, Mommy." Agad namang nagulat si Jordan. Si Chlo naman. Masasabi ni Jordan na si Chlo ang umiiyak. Ang tunog ay nanggaling sa silid sa ikalawang palapag. Walang oras si Jordan para labanan si Chris hanggang sa mamatay, kaya mabilis siyang umakyat para tingnan si Chlo. Dahil ang karamihan sa mga alipores ng Hanks ay kailangang protektahan si Chris at ang kanyang ama, hindi nila napigilan si Jordan na umakyat sa itaas. Kasunod ng pag-iyak, itinulak ni Jordan ang pinto ng isang silid at sigurado, nahanap niya si Chlo sa loob. Nakita niya si Chlo na nakahandusay sa sahig, namamaga ang mga mata sa pag-iyak. May isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa kanyang harapan, na dapat ay isang subordinate ng Hanks. Ipinagpatuloy niya ang pagtuturo kay Chlo. "Anong iniiyakan mo? Kawawa ka, kapag umiyak ka ulit, itatapon kita sa gubat para pakainin ka sa mga lobo." Nang makita ni Jordan ang eksenang ito at marinig ang pangungusap na ito, ang kanyang nakakuyom na kamao ay nagsimulang manginig ng walang tigil.
Walang sinuman ang nangahas na magsalita ng ganoong mga salita at gumawa ng mga ganoong bagay sa kanyang anak na babae. Hindi alam ng katulong na nakatayo si Jordan sa may pintuan. Lumapit siya, hinawakan ang likod ng matandang babae, at inihagis ito palabas. Dire-diretsong lumipad palabas ng pinto ang matandang babae, at tuloy-tuloy na gumulong pababa ng hagdan. Daddy! Nang makita si Jordan, agad na huminto sa pag-iyak si Chloe at bumangon sa lupa sa pagtatangka na tumalon sa kanyang mga bisig. Gayunpaman, sa sandaling tumayo siya, agad siyang bumagsak muli sa lupa dahil ang kanyang mga binti ay masyadong mahina upang suportahan ang kanyang timbang. Nagmamadaling tumingkayad si Jordan at niyakap si Chloe. Chloe, kumusta? Sorry, natagalan si Daddy. Tumalon si Chloe sa mga bisig ni Jordan na may luha at uhog na umaagos sa kanyang mukha. Wala pang 4 na taong gulang siya at paos ang boses niya habang umiiyak. Gusto lang niyang sabihin sa kanya, Inay Daddy is not good for nothing. Inay Daddy is not good for nothing. Sa pagmamasid sa kanyang anak na babae na umiiyak sa paghihirap, si Jordan din ay hindi napigilang maiyak. Tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang mukha at bumagsak sa mahabang itim at malasutlang buhok ni Chloe. Naranasan ni Jordan ang larangan ng digmaan, nakasaksi ng maraming pagkamatay, at naging live-in na asawa na nakaranas ng ilang pagtataksil ni Hailey. Kahit ang kamatayan at pagkakanulo ay hindi nagpatulo ni Jordan kahit isang luha. Gayunpaman, nang makita ang kanyang anak na babae sa ganoong kalagayan, ang puso ni Jordan ay parang pinisil ng mahigpit na kamao. Nag-iingat habang pinupunasan niya ang mga luha ni Chloe gamit ang 2 kamay, natuklasan ni Jordan na wala ng lakas ang kanyang mga binti. Hinubad niya ang maliit na pulang kartoon na medyas na suot niya, at nakita niya ang kanyang mga daliri sa paa na bahagyang namamaga at ang kanyang mga binti ay nasugatan din. Tumingin si Jordan kay Chloe ng marahan at nagtanong, mabait na babae ni Daddy, sabihin mo sa akin. Ano ang nangyari? Naiiyak si Chloe at sinabing, pinapraktis ako ni Uncle Chris ng martial arts at tinuruan akong tumayo sa kinatatayuan ng kabayo. Nanatili ako dito saglit pero sumakit ang mga binti ko kaya hindi ko na naituloy. Tapos sabi niya, dahil walang kwenta si Daddy, dapat wala rin akong silbi. Ang tatay ko ay hindi isang walang kwenta. Si tatay ay hindi isang walang kwenta. Naikuyom ni Jordan ang kanyang kamao, gusto niyang tadtarin si Chris ng tinadtad na karne. Tumingin si Jordan kay Chloe at sinabing, nagpumilit ka pa na manatili sa kinatatayuan ng kabayo para hindi kanya pababayaan. Kaya pala nag-cramping ang paa mo ngayon, di ba? Malungkot na tumango si Chloe habang mapanlinlang na sinabi, hindi ko hahayaang tingnan ng iba si Daddy. Hindi akalain ni Jordan na napunta ngayon si Chloe sa ganoong kalagayan para lang mapatunayan kay Chris na hindi siya talo at walang kwenta. Ang tanging dahilan kung bakit dumaranas ng ganoong sakit ang kanyang anak na si Chloe ay para sa kapakanan ni Jordan. Chloe! Hinawakan ni Jordan si Chloe sa kanyang mga bisig, at sa sandaling ito, siya ay walang tigil na umiiyak. Nagsimula pa lang siyang magpakita ng pag-aalala kay Chloe at alagaan siya 2 linggo na ang nakakaraan. Siya ay absent sa huling 3 taon. Paano siya naging deserving sa pagmamahal niya? Sabi ni Chloe kay Jordan, Daddy, I want to go home. Ayokong tumira dito, napakasama ng mga tao dito. Ilalabas mo ba kami ni Mommy dito? Tumango si Jordan at sinabing, hahanapin natin ngayon si Mommy. Tara na. With that, binuhat ni Jordan si Chloe sa kanyang mga braso, naglakad papunta sa pinto, at agad na binuhat si Chloe paakyat sa hagdanan nang marinig niyang sumisigaw si Lauren sa itaas. Hindi niya inaasahan na may mga bodyguard pa rin ng Hanks sa 2 palapag. Sino ka? Nang sumulpot si Jordan, 2 bodyguard ang sumugod sa kanya. 10 tao lang ang binugbog ni Jordan. Bagaman naubos na niya ang halos lahat ng kanyang pisikal na lakas, napuno siya ng adrenaline matapos malaman na ang kanyang anak na babae ay nabuli. Bam! Sinipa ni Jordan ang 2 lalaki sa lupa nang hindi man lang ibinababa si Chloe. Pagkatapos ay tinulak niya ang pinto at pumasok, nakita niya ang ina ni Chris na hinihimas ang damit at buhok ni Lauren. Kaawa-awa, hindi ka pa opisyal na ikinasal kay Chris. Ang lakas ng loob mong ipapasok ang iyong kasintahan at sumakay sa aming bahay. Ikaw ay hindi tapat at walang hiyang asong babae, dapat kitang turuan ng magandang aral ngayon. Ang ina ni Chris ay matangkad at matipuno, na may tangkad na 1.75 metro. Kung hindi siya manganganak ng isang malaking lalaki tulad ni Chris na may taas na 1.9 metro.
Si Loren ay medyo mahina at mahina, kaya siya ay ganap na hindi katugma sa mabangis na nasa katanghaliang gulang na babaeng ito. Ang kanyang magaganda at mahahabang buhok ay ginulo ng ina ni Chris, tulad ng kanyang mga damit. Dapat may death wish ka. Pinaupo ni Jordan si Chloe sa upuan at agad na nagmadali para hilahin ang nanay ni Chris na hinihila ang buhok ni Loren. Kahit na gusto niyang humingi ng hustisya para kay Loren, ayaw niyang matamaan ang isang tao sa harap ng kanyang anak. Ito ay dahil sa edukasyong ibinigay sa kanya ng lolo ni Jordan. Kung gusto niyang lumaking malusog at masaya si Chloe, hindi niya ito hahayaang maranasan ang mga pangit na away at awayan ng mga matatanda. Hinatak palabas ang ina ni Chris, isinara niya ang pinto sa silid mula sa labas. Galit na galit, sumigaw ang nanay ni Chris habang inilulunsad ang sarili sa kanya, "Jordan Steele kang bastard, sinong pinayagan kang pumasok sa bahay namin?" Sinampal ni Jordan sa mukha ang kalaban. "How dare you hit me?" Parang hindi pa rin makapaniwala ang nanay ni Chris. Smack! Sinampal ulit siya ni Jordan. "Anak, iligtas mo ako, anak." Smack! Muli siyang sinampal ni Jordan, sa pagkakataong ito ay natumba siya. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa kwarto, buti na lang nakita niyang binuhat na ni Loren si Chloe. "Jordan, ano ang nagdala sa'yo dito?" Curious na tanong ni Loren na hindi man lang siya tinatawagan. Walang oras si Jordan para magpaliwanag at sinabi na lang niya, "Loren, kasama mo si Chloe sa kwartong ito sa ngayon habang bumababa ako para mag-asikaso ng ilang bagay. Sunduin kita mamaya para umalis." Nang makita ang nakamamatay na kislap sa mga mata ni Jordan, alam ni Loren na kung makakapasok si Jordan, pinatunayan nito na siya ay nanalo na. Iniunat ni Loren ang kanyang payat na kamay, hinila si Jordan, at pinayuhan, "Jordan, huwag kang gagawa ng anumang kalokohan, ilayo mo lang kami. Huwag mong hawakan ang mga Hanks." Dahil compatible si Chris kay Loren in terms of family background, napatunayan nito na napakalakas din ng Hanks sa isi. Nag-aalala siya na kung sasaktan ni Jordan si Chris, magdudulot lamang ito ng mga negatibong kahihinatnan sa hinaharap. Walang pakialam na sinabi ni Jordan, "Huwag kang mag-alala, alam ko ang limitasyon ko." Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan na may nakamamatay na aura, at nang dumating siya sa bulwagan sa unang palapag, ang 800 mandirigma sa ilalim ng kanyang utos ay natumba na ang mga alipores ng Hanks. Ang tanging natitirang nakatayo ay ang 10 o higit pang tao sa harap ni Chris. Si Chris, ang kanyang ama, at si Rob ay nakayuko sa sulok, lahat ay basang-basa sa malamig na pawis dahil sa takot. "Guro, ano ang gagawin natin sa 3 taong ito?" Tumayo si Salvatore at nagtanong. Mahigit 10 tao lamang ang nasa harapan nila, habang ang Jordan ay may 800 na hindi nasaktan. Ang kinalabasan ng labanan ay hindi na sigurado. Dahan-dahang naglakad si Jordan patungo kay Chris at sa iba pa. Tinuro niya tuloy ang mahalay na si Rob. "Itapon mo na ang skum na iyan, ayaw kong makita muli ang taong ito sa hinaharap." Agad na kumilos si Salvatore, at ang 12 ng mga tao ay isa-isa ring nahuli sa loob ng wala pang 10 segundo. Lahat sila ay natumba sa lupa. Sa nangyari, patuloy na humihingi ng awa si Rob kay Jordan, "Mr. Jordan. Nagkamali ako. Warrior Steele. Please just treat me like I'm non-existent and let me go. I won't dare to do it again next time." Sa panahong ito, ang kulang, si Rob, ay nagsabi ng maraming nakakainsultong salita kay Jordan, at matagal na siyang gustong mawala ni Jordan. Matapos madala si Rob, nagsimulang manginig si Chris. "Jordan Steele, I did have some disagreements with you in the past but no matter what, our paths were fated to cross. Lily Fiance is your old flame. After Mary Loren, I will definitely treat her well and also sleep in a separate room from her. I will also treat your daughter as if she were my own daughter. Pagkatapos naming magpakasal ni Loren, linggo-linggo kang pumupunta sa bahay ko para makita si Chloe. Hindi, pwede kang pumunta araw-araw, pwede kang magpalipas ng gabi sa bahay ko kung gusto mo. Sa totoo lang, lagi akong nag-abroad para hindi ko na maalagaan sina Chloe at Loren. Kung ayaw mo, pwede kang pumunta para samahan sila eh."